Hello mga B, another day, another vlog for today's video. So yan nga mga B, wala pong bago sa routine natin. So every morning ako po ang mag-atid kay Iper sa school nila dahil ang time nila ay 7:30 in the morning. And ako naman po ay ang pasok ko every Monday ay 10:30 to 12 lamang. Pasensya na po kayo mga B kung maririnig yung ang lakas ng hilik ni Iper dahil nga po malaki nga po ang tonsils niya. So noon nga B, pina-check up ko siya sa pediat. Ang sabi ng doktor or ang paliwanag ng doktor ay baka daw po mas naunang na-develop yung tonsils niya. Kaya naman sa ganung edad niya ay malaki ang kanyang tonsils. Kaya naman kada gabi or kada matutulog siya ay humihilig po talaga siya ng malakas. So nandito na nga tayo sa school nila. So hinayaan ko na siyang pumasok mag-isa at buhat-buhat nga niya ang bag niya. Hinintay ko nga po siyang makapasok bago po ako umalis dahil may pasok din po ng 10:30. So si Kuya Iper nga natin, kahit anong grade, meron po siyang mga friends. At umuwi na nga po ako at pagdating ko po ng bahay, sumalubong po itong si Seth. Ang kagandahan nga pag may aso ka mga B ay may sasalubong sa'yo kada uuwi ka at napakasaya nila. Nung una nga ayoko pa sanang kumuha ng aso kasi baka mawala lang siya. Another trauma na naman po ito sa akin. Mag-isa mo lang dito? Mag-isa mo dito? Lang kasama? Nagsasalita lang siguro ang aso, siguro sila ang pinaka-genuine na makakausap ko sa buong buhay ko. Ngay! Ay! Itong si Seth nga, baby pa. Siguro 3 to 4 months pa lang itong si Seth natin. Kaya naman ito, antuki ng baby. Habang nag-voice over nga ako ngayon, katabi ko siya dito sa kama. Pag alam nga niyang matutulog na kami, pupunta na rin siya at aakyat sa kama. So mag-prepare nga ako ng pagkain ni Seth. At saka ni Millie kasi naubusan sila ng si Millie naubusan ng cat food. Si Seth kasi pwede siyang kumain ng kahit ano, ng gulay, mga ganyan. Basta matakaw din siya eh. Yes, baby. Ay, shush. Oo. Pagkatapos ko nga pong balatan at hiwain ng kalabasa, pinakuluan ko nga po para lumambot. So, bago ko nga iserve sa mga alaga ko, pinalamig ko muna yung kanin at yung ulam para mas madali po nilang kainin. Fast forward nga po tayo, nandito na po ako sa school and sana tutulong po kami sa decoration pero pagdating na po namin ay tapos na po sila. At natatnan nga po namin itong mga estudyante ng criminology na nagpo-practice dito. So, may konti po akong chika sa inyo mga B. So, dati nga po ang gusto ko pong course ay midwifery. Kaso nga lang po nung araw na nag-enroll po ako sa BCU, napaisip po ako kung midwifery nga ba o nursing ang kukunin ko. At sa totoo lang po, nag-stay po ako doon ng 1 hour, 1 oras po akong nag-isip kung ano po talaga ang course na kukunin ko that time. So after nga ng 1 hour na pag-iisip, nakapag-decide po ako na nursing nga po ang kukunin ko. Yung mga oras na yun, bakit ko pinili ang nursing? Kasi nga po gusto ko po magkaroon ng degree. At nung mga oras na yun mga B, hindi ko talaga naisip na ang mahal pala ng tuition ng nursing. Kaya naman ngayon, pulubi po talaga ang anting nyo. Na po, nung first year, second year, ang akala ko po talaga nasa 30k lang po ang tuition. Hanggang sa naging 40, hanggang sa naging 50 na po. Malapit na siyang mag-60 mga B. So, dahil nga po hindi sumusuko ang nagpaparal sa akin, hindi rin po ako sumusuko. Hindi na nga po, yung ganap doon sa school namin ay capping and pinning po ng mga second years. Dahil nga maaga po kami nakauwi kanina, dumaan po muna ako dito sa kumare ko habang hinihintay na mag 2 PM. Kasi 2 PM po ang labasan nila Iper sa school. Habang naghihintay nga ng oras, abay nagchika-chikahan muna kami ng kumare ko syempre. So kanina nga po mga binabanggit ko yung capping and pinning. So ginagawa nga po ang capping and pinning para maging isang ganap na po na student nurse ang mga estudyante ng nursing. Ay nag-capping and pinning nung second year, kabado po ako and at the same time masaya kasi magiging ganap na po akong student nurse. Ibig sabihin po kasi noon, pwede na po kaming mag-duty sa hospitals. Unang duty nga po namin nung second year as sa may semi-private room sa may BGH. At dahil first time duty po namin, abay kabado po kaming lahat. And at the same time po, yung clinical instructor na nag-handle sa amin that time ay napaka-stricto. May dahilan naman po kung bakit nagiging stricto ang mga clinical instructor sa mga students nila. Unang-una nga po, gusto po ng mga clinical instructor na matuto po kami. Pangalawa naman po ay iniingatan po nila ang lisensya nila. Dahil po pag nagkaroon po ng error ang mga students, mawawalan po ng lisensya ang mga CI. Balik nga po tayo dito sa video mga B. Itong si Iper kanina no pagpunta ko sa school, hindi ko po siya mahanap. Kaya naman inikot ko po yung buong school para hanapin itong batang ito no. So hawak-hawak na Iper itong kamay ko kasi gusto niyang bumili pa kami sa may canteen. Tapos ko nga po siyang bilhan, sabi ko kay Iper uwi na po kami dahil mainit. Hindi man po halata sa video pero umaaraw po kayang init. Habang pauwi nga po kami kanina ni Iper, napansin ko po na may sugat sa pisngi niya. At tinanong ko nga po kung ano ang nangyari. Alex Sturdy. Alex Sturdy? Alex Sturdy, Alex. Alex Sturdy. Tingin.
Kaya okay lang, hindi masakit. Alibit Ang lang. dumi pa ng leeg mo. Let me see. Ang paliwanag naman po sa akin na Hyper, it's just an accident, kaya naman okay lang daw sa kanya. Ang binili nga po namin kanina sa kantin itong bubble gum na may tattoo. Kaya itong si Kuya Hyper hindi na nakapaghintay, nilagay na niya itong tattoo sa kamay niya. Pag-uwi nga po namin ng bahay, binigyan ko ulit itong mga alaga ko ng kalabasa. Taka nga ko kanina na kumakain si Millie ng kalabasa. Dahil itong si Millie, hindi talaga to kumakain ng gulay, puro cat foods. Kahapon po kasi naubusan si Millie ng cat food, kaya ito gutom na gutom. Hindi rin po kasi safe na puro cat food ang kinakain ng pusa. Kaya minsan, mas mabuti na rin po itong kumakain sila ng gulay. Namulubi nga ang auntie nyo ngayon, kaya hindi ko muna siya mabilhan ng cat food niya. Pagdating nga po ni Kuya Hyper dito sa bahay, nagpalit na rin po siya ng damit. At sabi niya sa akin, magpa-practice daw po siya mag-pogs. That's all for today. Bye!